And you sing a song of praise to me, it brings me great delight. Such a lovely sight, and all that you do. Praise looks good on you. Sa mapagpalang gabi po sa atin dito sa Canada at magandang umaga po dyan sa Pilipinas. At ang ating pong pag-aaralan natin po itong kukunin sa may Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Sabi po dito sa Mateo chapter 18 verse 21 hanggang 35 po. Sabi po dito, ito po tungkol sa talinghaga, tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot sa ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ng isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo. Hindi pat dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo. At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Praise the Lord, no? Ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung ebanghelyo ng ating Panginoon na continuation lang po, no, sa Sunday Gospel po ng last, at ito po yung Sunday Gospel sa darating po na linggo, no, sa September 17. At ito po mga kapatid ay continuation ng pagpapatawad. Kasi ng last week is about sa church discipline, kung paano natin patatawarin yung kapatid natin na nagkasala po sa atin, no. Kaya nga pinag-usapan natin doon na dapat kausapin mo siya privately, no? Kung may mga taong nagkasala sa atin, lalo na kung kapatid natin sa pananampalataya, ay dapat kausapin natin to privately, no? Na walang nakakaalam, kasi kailangan din natin na proteksyonan yung pangalan o dignidad ng ating kapwa, no? Ito man ay nagkasala sa atin, kasi ano yun bilang tayo ay nasa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga na kaya nga inutos ng Panginoon na ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, sapagkat tayo kasing mga tao, natural na tayo ay makasarili, no? Nakasentro tayo sa ating mga sarili. Kaya iniutos ng Diyos, kasi hindi naman iuutos ng Diyos na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng yung sarili kung minamahal natin yung kapwa natin gaya ng sarili po natin, no? Kaya inutos yun ng Diyos kasi nga kasi tayo nakasentro tayo sa sarili natin, no? Na masyado tayong makasarili. So kaya nga sabi doon, ibigin mo yung kapwa mo.
no? Dahil gusto nating sumunod sa Panginoon, kaya ginagawa natin yung kanyang kalooban, no, sa bawat isa po sa atin. Sabi doon, ang talingaga ito mga kapatid, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? No? Kasi siyempre bilang tao, ito pa nga kay Pedro, okay pa to, 7 no? Medyo mahaba pa tong pasensya niya. No? Good evening po, Sister Rose Abdullah, no? So itong nga si Pedro, okay pa to kasi 7 beses no? 7 beses po ba? No? Medyo mahaba pa yung pasensya nito, no? Kasi sa atin nga dito sa, di ba, sa Pilipinas, di ba? Pag nagkasala, dito kasi sa atin 3 offense lang no? Sa mundo, di ba? Pag first offense mo, pag nag-sorry ka, okay lang, no? Pag sa mga trabaho, di ba? Second offense mo, meron ka ng warning letter. Yung first offense mo, verbal. Second offense mo, written warning. Yung pangatlong offense mo, suspension. O kaya, pag hindi pa talaga nagbago, termination, no? Yung kahit sa mga trabaho, no? Kahit sa pinagtatrabahoan ko ngayon, ganun po yung patakaran, no? First offense, verbal lang, no? Warning. Second, written. Third is suspension. Pag medyo talaga hindi ka talaga nagbago, termination, no? So tatanggalin ka na sa trabaho. Ito kay Pedro, mas okay ano pa to kasi 7 no? Pero sa mundo kasi ganun no? Sa mundo kasi may limitasyon yung pagpapatawad ng tao. Kaya nga makikita natin na may kasabihan tayong mga Pilipino, diba? Kasabihan natin, pag puno na ang salop, dapat nang kalusin. No? Pag puno na, kailangan ng kalusin, no? Kasi puno na Pero ang Diyos hindi no? Ang Diyos hindi naman napupuno sa atin Kaya kung tingnan mo yung gospel ng last, sabi niya kapag hindi nakinig yung kapatid mo, ituring mo siyang tax collector o hintil o tax collector. Anong ibig sabihin? Ang nagsabi nga ngayon, sabi ko nga ng last week, ang nagsabi po yun ay si Jesus. Anong ginawa ba ni Jesus sa mga hintil? Ano bang ginawa ni Jesus sa mga tax collector? Ibig sabihin yun, hindi niya sinukuan. No? Hindi niya sinukuan yung mga tax collector at mga hintil. Kasi kung sinukuan ng Panginoon ang mga hintil at mga tax collector, din sana hindi tayo inaabot, no? Kasi nga hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo po yung mga hintil. Hindi naman tayo bayan ng Diyos, no? Pero hindi tayo sinukuan ng Diyos. Inabot pa rin tayo ng biyaya ng Panginoon. So dito gusto ipakita ng Panginoon yung pagpapatawad, mga kapatid, ay wala po siyang limitasyon. Napakahirap man, no? Pero siyempre utos ng Diyos di ba? Na tayo ay magpatawad. Kasi ang pagpapatawad kasi, mga kapatid, ay nakakagaan sa puso po natin. Pero siyempre naman, alam naman natin kapag nagpatawad tayo, may consequence po kasi. Yung kunyari nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo. Yes, patatawarin ka ng kapwa mo, pero may consequence yung ginawa mo. Dito yan, sa mundo po yan, sa mundo. Tingnan mo, kunyari, nagdadrive ka ng motor o kaya nagdadrive ka ng kotse. Nabangga mo ngayon yung isang kotse. Nagasgasan ngayon, na-damage yung sasakyan niya. Humingi ka ng tawad, no? Sabi mo, pasensya ka na, no? Kasi medyo nag-loose yung preno ko, no? Pasensya na po, pasensya na. Sasabihin sa iyo ng taong nabangga mo, sasabihin sa iyo, ay Brad, wala pong problema, pinapatawad ko po kayo. Pero paano naman po yung gas-gas na sasakyan ko? No? Paano naman po yung nabangga nyo na sasakyan ko? Kasi kailangan ipaayos yon, no? Ano ibig sabihin? Pinatawad ka pero meron yung consequence, no, dito sa atin sa mundo, no? Hindi naman mo yung sasabihin mo lang na ay okay na, no? Siyempre kapag may na-damage kung sa mga property, may consequence yun. Hindi po ba? So sa atin naman, kapag may mga taong nakaaway natin, kung hindi naman physical, no?
Siyempre, kung sinapak ka at nagka-black eye ka, siyempre kailangan, patawarin mo naman, di ba? Papatawarin mo. Siyempre, kailangan niya ng pampagamot, di ba? O kailangan kahit bilan ka ng ng ice, no, para at meron kang pangtapal sa mata mo. Ang pinapano lang doon ng Panginoon is yung, kasi pag hindi tayo marunong magpatawad, no, mapupuno ng galit yung puso natin, no? Bakit ang tao hindi makapagpatawad? Kasi nga nagahari yung galit sa puso niya. Yun ang ayaw kasi ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo magpatawad kasi ayaw ng Diyos manatili yung galit sa puso po natin. 'Di ba? Yan lang naman yung isang pinaka-reason bakit hindi ang tao hindi makapagpatawad, kasi nga sa galit. No. Hindi mo nagustuhan yung ginawa niya sa iyo, no. hindi mo matanggap, no, na ginawa yun sa iyo. So dahil sa galit, no? At ayaw ng Panginoon na maghahari sa puso natin yung galit, kasi nga hindi yun makakabuti sa bawat isa po sa atin. Hindi makakabuti lalo na sa ating pisikal. At hindi rin makakabuti, no? Hindi magbibigay ng kaayusan sa relasyon natin sa kapwa po natin. Kung tayo man ay nagpapatawad, ito po ay tulong na lang din natin sa sarili natin, no? Para mahimbing yung tulog mo. Nakakain ka ng tama, ng maayos, kasi nga walang galit sa puso natin. Di ba? Panatag yung isip mo, panatag yung puso mo. Kahit naglalakad ka saan ka man maglakad, no? Wala kang pangamba kasi wala ka namang kaaway, no? So, ang sabi doon mga kapatid, itong nang pinasiyasat, no, ng ating, kaya nga nang sinabi niya yon, ay nagbigay ng ilustrasyon ng ating Panginoon, sapagkat sabi niya ang kaharian ng langit ay katulad nito, no? Pinasya ni isang hari na hinga ng ulat, no? Yung lahat ng alipin na may utang sa kanya pinareport, no? At meron dun isang lingkod na may utang na milyong piso, no? Wala siyang pambayad. So ang sinabi niya is ibenta yung lingkod na yon, yung kanyang asawa, lahat ng ari-arian para makabayad. Pero ang ginawa niya is nagmakaawa siya. So dahil sa nagmakawa, naawa ngayon yung hari at siya ay pinatawad. Ang problema, ang taong ito na pinatawad, milyon yung pinatawad sa kanya, na kung iisipin mo, napakalaki nga ng ng kasalanan Napakalaki ng utang niya sa hari. Pinatawad siya, milyon Pero yung taong nagkasala sa kanya, sabi doon, siya sabi doon, ilang daang libo lang no? Ilang daang piso ng kapwa niya na may utang sa kanya, na nakita niyo ito, bigyan niya sinakal. Sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo, no? Nanakit siya no? May kita mo yung hari nga, hindi nga siya sinaktan ng hari di ba? Hindi nga siya sinaktan ng hari. Pero ito sa kanya, sinaktan niya pa, no? Sinakal niya. No, ginamitan niya ng pwersa. Bigyan mo ako kaya lumuhod at nabakaawa yung lingkod na yon. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. The same lang yung reasoning nila no, sa hari. Yung sa hari, reason niya is bigyan siya ng panahon para makabayad. Tapos itong lingkod naman, yung kapwa niya lingkod, ganun din, no? Bigyan mo po ako ng panahon, no, para mabayaran kita. Pero hindi pumayag, sa halip ay ipinabilanggo hanggang makabayad. 'Di ba? Kaya makikita natin dito, kung titignan mo, dapat nga maging grateful tayo no? Maging grateful siya sa hari kasi milyon-milyon 'Di ba? Ikumpara mo yung sa ilang daang piso lang, no? Ilang times 'yan, no? Para makabuo ka ng milyon. So ibig sabihin, napakalaking yung pagpapatawad ng hari sa sa lingkod na ito. Tapos dahil sa maliit na nakasalanan, sa maliit lang na utang, hindi niya masuklian yung kabutihan ng hari sa kanya. Ang ibig sabihin, kasi hindi pinapakita dun, yung kasalanan naman ng kapwa natin sa atin, hindi naman ganun kalaki kumpara naman sa kasalanan na nagagawa natin sa Diyos. Diba? Kung titignan natin, mas malaki yung kasalanan natin sa Diyos. Amen? Ikumpara dun sa kasalanan ng kapwa natin. Kung tayo nga pinakita dun, pinatawad tayo. Kaya nga sabi, ang
Kung magpapatawad ka, papatawarin ka rin ng aking amang nasa langit. 'Di ba? Kasi yun ang problema no? Dapat nga naging grateful siya, dapat nga nagpasalamat siya na siya ay nakatanggap ng kapatawaran. Kasi minsan ganun no? Kaya sabi ko nga, mabuti pa yung sama ng panahon. Kasi yung sama ng panahon dumadaan lang. 'Di ba? Yung mga bad weather, dumadaan lang. Pero minsan yung sama ng loob natin, kailan pa 'yan, 'di ba? Yung sama ng loob natin, ang tagal-tagal na nandiyan pa rin. Amen po ba? Kaya minsan hindi tayo nagtatanim kasi tayo ng galit. Nire-record natin yung mga pagkukulang, yung mga pagkakamali ng kapwa natin. Kaya nga sabi ko nga dun sa linggo, yung linggo na nag-talk po tayo sa family appointment, ni-record ko po siya kasi yung problema, nilagyan ko po ng pick-up na para yung ganito po, yung pick-up wireless na pick-up. So imbis na gumanda, medyo parang siya, nag-overdrive kasi siyempre lakas ng speaker, tapos may pick-up pa na so medyo hindi clear yung kanta kahit yung medyo, pero sa iban nga mga nag-record yun po sa Toronto chapter El Shaddai Toronto chapter, clear po doon. Yung kay Sister Adele Misa, clear din po yun Sabi ko nga, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Hindi lahat ng tao magiging okay po sa atin. Normal lang po yun mga kapatid. Kasi nga, hindi rin naman lahat ng tao gusto natin. At hindi rin naman lahat ng tao okay tayo sa kanila. So may kita mo, patas lang naman Kaya huwag tayong magdaramdam. Amen? Kung nagkakasalaman yung ating kapatid, ang turo kasi ng Panginoon, puntahan natin, makipag-ayos tayo. Kasi nakakahiya na tayong magkakapatid, pare-pareho tayong naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga iniiwasan yun isa sa mga sulat ni San Pablo, di ba? Kasi nakakahiya, magkakapatid kayo tapos pupunta kayo sa husgado. O kaya magpapabarangay kayo, magka-brother sister tapos pupunta kayo sa barangay. Kasi nag-aaway kayo, di ba? So hindi maganda, kasi hindi lamang makakasira yun ng inyong pagsasamahan, kundi nakakaya rin kasi madadala natin yung pangalan ng Diyos, di ba? Mapupulaan yung pangalan ng Diyos. Kasi nga hindi natin inayos yung nanaig kasi sa atin yung galit natin, nanaig kasi sa atin yung pride natin, nanaig yung kaya nga sabi ng Bible, pag tayo ay nagagalit, wag natin itong hayaang lubugan ng araw, kasi yung galit na yun minsan inis lang, nagiging galit, tapos dahil sumasama na loob natin, nagkakaroon na tayo ng puot, nagkakaroon na ng hinanakit sa puso natin. At kapag nag-ugat po yan mga kapatid, mahirap nang tanggalin kapag nag-ugat na yung galit Kasi nagiging puot na yan Nakaano na yan, parang nakapunyal sa puso mo. Kaya nga tingnan nyo, may mga testimony na nakapagpatawad sila, nasabi nga nila, kung sa akin lang Brad, napaka-imposibleng magpatawad, pero salamat sa Diyos. Pero pakiramdam niya na nakapagpatawad siya, para siyang nabunutan ng tinik, para siyang nabunutan ng punyal sa puso niya. Kasi yun minsan yung nagpapabigat ng puso po natin. Masarap po kasi na maglingkod sa Panginoon na yung puso natin walang galit. Diba? Kasi kapag puno tayo ng galit sa kapwa natin, minsan nadadala natin lumalabas sa bibig natin, napaghahalatang galit ka diba? Lalo kapag may pinag-uusapan na tao, tapos yung tao na yung pinag-uusapan mo, may sama ka doon ng loob, diba? Minsan nakaka-react ka tapos nakikita pa sa mukha mo na may sama kang loob sa taong yon. So hindi po maganda yun mga kapatid, Kaya nga sabi doon, naawa ako sa iyo, sabi ng hari. Kaya pinatawag ng hari yung yung lingkod na yun na pinatawad niya ng milyon-milyon. Hindi pa dapat rin sanang nahabag ka sa kapwa mo. At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang mga utang. Gayon ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid.
Ang pinakaano niya is buong puso ninyong patatawarin. Di ba? Hindi kasi pwedeng sasabihin mo, pinapatawad ka na kita, pero wag ka na magpakita sa akin, no? Ilayo-layo mo yung mukha mo sa akin. No? No, sabi mo lumayas-layas ka sa harapan ko, no? Sabi mo pinapatawad kita pero wag ka na magpakita sa akin. So hindi po buong puso 'yon. Sinabi ko nga ng linggo sa mga magkakapatid, yung sa normal nga sa magkakapatid, di ba? Hindi mo kasi maiwasan, medyo talaga may mga misunderstanding. No? Hindi naman ibig sabihin kasi nga nagbati na kayo, naging okay na kayo ng ka-brother mo o ka-sister mo o ng kaibigan mo o ng kapitbahay mo. Hindi ibig sabihin na hindi na kayo magkakaroon ng mga konting mga misunderstanding, no? Yung mga konting hindi pagkakasundo o pagkakaintindihan. Di ba? Pero ang pinakaano dun is wag na nating balikan, no? Wag na nating balikan yung mga bagay na hininga na natin ng patawad, no? Wag na nating balikan yung mga bagay na nag-ayos na kayo, di ba? Yung harapin niyo na lang yung problemang hinaharap niyo ngayon. No? So may kita natin dito mga kapatid, no? Sister Malu and Sister Lucy, magandang gabi. At kay Brother Warren, no? Good morning brother, no? So dito mga kapatid, no? Yung ano niya is buong puso di ba? Sabi nga, how can you be mad if you don't remember, no? Paano ka masasabing na bakit ka nagagalit kung hindi mo na naaalala, no? Totoo naman yung mga kapatid, yung kasalanan ginawa ng kapwa natin, hindi mo naman talaga makakalimutan yun kasi ano yun nasa isip natin. Ang inaano dun mga kapatid is wag mo na siyang kunyari balik-balikan, no? Yung mga hindi magagandang bagay na inyong pinagdaanan, diba? Kasi kung magiging ganun, kaya nga sabi dun sa gospel, no, last week, yes, nagsabi si Lord, 2 or 3 gathered in my name, sa paghingi, no, ay ipagkakaloob ng aking amang nasa langit. At dalawa, tatlo nagkatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kung nandun yung galit sa puso natin, sa tingin po ba natin, no, maghahari ang Diyos sa kalagitnaan po natin? Do you think kapag puno tayo ng galit, kapag nagpray tayo sa Panginoon, ma-answer prayer tayo? Di ba? Kaya nga tingnan mo, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, inuuna natin yung pagpapatawa, di ba? Pinupuri muna natin ang Diyos, and the same time, nandun yung confession, no? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. So paano tayo hihingi ng tawad sa Diyos? Na alam natin sa sarili natin, may hinanakit sa puso natin. Na alam natin sa puso natin, meron tayong galit na tinatanim sa puso natin. Yun ang mahirap, yung magtatanim tayo ng galit. Kapag yung galit tinanim mo at tumubo yan, no? Lumago at tumubo yan, mahirap na no? Ang problema pa niyan, namunga pa, no? Imbis na fruit of the Holy Spirit yung maitanim sa puso natin, ay mamunga sa puso natin, baka yung bunga ng galit, yun ang mamunga sa puso po natin. Kasi nagtatanim tayo ng galit. Di ba? Kaya tingnan nyo, yung galit, maraming bunga yan. No? Siyempre, ang bunga niyan, hindi rin maganda. No? Kapag galit ka kasi, una, bunga na gagawin mo, magagawa ka ng kwento against sa kaaway mo. Kahit hindi niya ginawa, sisiraan mo. Di ba? Nandun na yung ano yan, yung inggit na, nandiyan na yan kasi dahil galit ka. No? Ano ka na, magsisinungaling ka na. Gagawa ka na ng mga kwento-kwento. 'Di ba? Magsasanga-sanga yan no? Yung galit natin to mga kapatid. At yung worst pa diyan, no? Baka magplano ka ng isang bagay na hindi maganda against sa kaaway mo. No? Kaya nga yung isang brother natin, yung nasa Pilipinas po ako, no, sa Iloilo, meron tayong ka-brother diyan na sa isang isla. Ano po siya, nalumpo. Kasi dati nang wala siya sa Panginoon, ang trabaho kasi nila ay nagsisisid, no? Nagsisisid sila ng mga shell. May compressor. Yung compressor na 'yon, nandun yun sa bangka, no? Tapos ang gagawin niya sisisid, tapos nakaano na siya yung compressor para makahinga sila. Ang problema is kasi bago ka dapat
umano uli, no? Pag aahon, bago ka umahon, kailangan mag-stay ka muna. Kung ito yung tubig, kailangan wag ka biglang aahon, no? Kasi bigla kang hahampasin ng ng hangin, no? Kaya ang tawag doon, napaparalyze sila, no? So ang ginagawa nila bago sila umahon, so mag-i-stay muna sila sa malapit-lapit na doon sa surface ng no? Para at least yung pressure, yung tawag doon, yung temperature, no, ng nila, hindi sila mabigla, no? Kasi pag mo yun, pag hinampas ka ng hangin, yun nagpa-paralyze. So na-paralyze yung kalahati ng katawan niya, yung baba ng katawan niya na-paralyze. Pero dahil doon, okay naman kasi sa pamamagitan niyo nakilala niyo yung Diyos, no? Nakilala niyo yung Panginoon kasi siyempre wala na rin siyang pupuntahan o nasa isla siya. So inabot siya ng Diyos hanggang ginamit siya ng Panginoon at naglingkod sa Diyos. At nakalimutan ko parang may lupa yata yung tatay niya, no, sa isang lugar do, parang part yata ng Cebu. So may mga lupa yung mga kapatid ng tatay niya, ibinenta yon. Ang problema, hindi daw ibinigay, no, yung hindi binagyan ng share yung tatay niya, kaya talagang sama-sama ng loob niya. Sabi niya hindi niya talaga matanggap, no. Tapos marami nang tumatakbo sa isip niya na parang yung parang gusto niya talagang gumante. Pero wala siyang magawa kasi nga lumpo na siya, eh. Kaya ang sabi niya na lang, salamat na lang sa Panginoon, no? Siner niya rin naman, no? Salamat na lang sa Panginoon, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakalakad, no? Kasi sabi niya, kung nakakalakad ako, malamang may nagawa na akong masama at hindi kalooban ng Diyos, no? So may kita natin, mga kapatid, di ba? Kapag nagtatanim tayo ng galit sa puso natin, maraming pwedeng tumakbo sa isip natin, eh. Di ba? At lalo tayong mapapahamak. At lalo siyempre kapag kapatid natin sa pananampalataya, hindi maganda 'yon. Kasi minsan hindi ka na aatin sa gawain, hindi ka na pupunta sa ministry, hindi ka nadadalo sa pagsamba, no, pagsisimba. Kasi bakit? Ayaw mo na makita yung taong yun na nakagalit mo, di ba? So makikita mo, maapektuhan yung paglilingkod natin. No? Parang, hindi na lang ako aatin. No? Kung ititingnan natin, wala namang kasalanan si Lord. No? Parang si Lord yung pinagtampuhan natin, parang si Lord yung kaaway natin. Yeah? Kaya nga napakalaga na yung pagpapatawad is dapat buong puso. Hindi siya sa bibig. No? Kailangan bukal sa puso mo yung pagpapatawad. Hindi yung parang napipilitan ka lang. Mas mabuti pa yung sasabihin mo sa isang tao, give me time, no? Give me space. May mga time kasi mga ganun, eh. May mga tao kasing medyo yung pag-recover nila, no? Yung pag-accept nila ng pagpapatawad. Minsan kasi kung nasa pa siya, nasa peak pa siya ng galit niya. So hayaan mo lang, eh. Minsan may time na na kailangan niya lang ng space, no? Kailangan niya ng panahon. May mga ganun tao, eh, no? Hindi naman kasi lahat ng tao parang madali lang, no? Pero ang mahalaga doon is nandun yung sa puso natin na, Lord, tulungan niyo po ako, no? Na magawa ko ito dahil alam ko ito yung kalooban mo, no? Na mapatawad ko tong taong ito na nagkasala sa akin, no? At least nandun yung willingness natin, eh, di ba? Nandun yung willingness natin. No? Kasi may mga tao talaga na matagal din yung proseso kasi minsan depende dun sa rin, eh, di ba? Pero ang mahalaga dun, mga kapatid, yung hindi natin sinasara yung puso natin, hindi natin sinasara yung sarili natin dun sa pagpapatawad, di ba? No? Sa pagpapatawad at sa biyaya naman ng Diyos at sa tulong ng Diyos, no? Kasi nandun naman yung na pag nasa state ka ng grace ng Diyos, no? Siya naman din tutulong din sa atin, eh. Di ba? Siya yung tutulong sa atin. Kasi bilang tao kasi napakahirap gawin, no? Kasi nga sa atin dito sa mundo, di ba? Yung natin sa Pilipinas, pag puno na ang salok, dapat ka nang kalusin, di ba? Di ba? Ganun, eh. Pero sa Diyos nga sabi is, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. No? Kahit anong sama ng isang tao, hindi sila sinukuan ng Diyos. Kundi patuloy na
umaasa yung ating Panginoon na darating ang araw na magbabalik loob tayo sa Kanya. Ganun din naman, no, sa mga tao nagkasala sa atin. Ang malaga mga kapatid, nagpatawad po tayo, no? At kung may mga tao man ayaw nilang tanggapin yung pagsisisi, yung pagpapatawad, no, paghingi natin ng tawad sa kanila, ang malaga doon is wala na sa atin, no? Hindi, may mga tao kasi minsan hindi ka parang ayaw ka talagang patawarin. Pero siyempre, i-pray lang natin. Ang mahalaga doon, ipag-pray natin sila, no? Na dumating din yung time na patawarin tayo, no? Na sa ating nagawang pagkukulang din sa kanila. So in the same manner, ganun din. Kapag may mga taong nagkasala sa atin, kailangan din natin magpatawad. Kung isipin natin, mas malaki yung kasalanan natin sa Diyos, pero pinatawad tayo ng Diyos. Amen? So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin, at nawa maghari ang kapayapaan, ang kapatawaran, ang pag-ibig sa bawat puso po, sa bawat isa po sa atin. God bless po mga kapatid.